Dito sa ating printing business, isa sa mga unang i-cater ninyo ng mga produkto ay yung tinatawag na Rush ID. Kaya naman gumawa ako ng template para medyo madalian kayo. At mga tropa, alam ko yung problema ninyo dahil na-experience ko rin yan sa paggawa ng Rush ID 1x1, 2x2 or passport man, ay yung kanilang mga eksaktong sukat, lalo na nga yung 1x1, 2x2. Dati nung nagsisimula ako, talagang nahihirapan ako sa sukat na yan. At minsan hindi pantay-pantay yung pagka 1x1 ko. Medyo maliit yung parting kaliwa, medyo mas mahaba yung sa may parting kanan. Kaya naman ino-offer ko sa inyo at gumawa na nga tayo ng ID template na talaga namang kumpleto na at talagang makakatipid kayo dahil A4 yung gagamitin natin na papel at meron din tayong template kung gusto nyo na konti lang yung gagamitin ninyo or gagamit kayo ng mga 4R na sukat. Pero bago natin simulan or bago ko ipakita yung template na i-avail ninyo, ipapakita ko lang sa inyo yung isa sa mga napakagandang investment din na gagamitin ninyo dito sa paggawa natin ng Rush ID, etong tinatawag na photo die cutter. Dahil dito mga tropa, kapag ginamitan mo ng die cutter, yung edge niya napakaganda or talagang naka-curve na yung pinaka-edge niya. Hindi yung kagaya ng iguguntingin nyo pa, medyo mahihirapan kayo. At kung medyo ayaw nyo naman gumastos, okay lang naman din na guntingin ninyo dahil meron naman na tayong template na kung i-avail ninyo, talagang naka 1x1 or 2x2 na yung pinakasukat niya. Pero maganda talaga na investment na meron kayong die cutter na ganito para ma-achieve nyo yung picture na kagaya ng ganyan na kaganda or yung kanyang edge naka-curve na talaga. So mga tropa, kung gusto nyo mag-avail ng template na kagaya ng ganito, yung nakikita nyo na ganyan, i-message nyo ako sa ating Facebook page para makapag-avail kayo. Or kung hindi naman, pwede nyo rin siyang i-avail dito sa Rocket PH. Medyo mas mahal nga lang sa Rocket PH, 120 ko siya pinost yung pinaka-presyo niya. Pero kung i-message nyo ako sa ating Facebook page, 100 pesos nyo lang siya maa-avail. Kaya ako ginawang may additional na 20 kasi may mga kaltas pa dito sa Rocket PH. At alam nyo naman siguro yung bagong additional na 12% VAT kapag nagpa-purchase kayo online. Kaya ayon, medyo dinagdagan ko. Pero kung message nyo ako sa Facebook page, 100 nyo lang siya maa-avail. And once na nakapag-avail na kayo, sesendan ko kayo ng link or isesend ko sa inyo kung saan nyo madadownload yung pinaka-template natin. Ipapakita ko lang sa inyo. Meron tayong 4R na settings. Kumbaga, ang gagamitin yung photo paper naka 4R size lang. Meron tayong setup na 1x1 na may kasamang 2x2 at meron din siyang 12 pieces na 1x1 sa isang 4R. At meron siyang cute size, meron din siyang passport mga tropa. Ayan yung para sa 4R. At meron naman tayong naka A4. Ito yung talaga yung pinaka mas makakatipid kayo at talagang papaldo-paldo kayo dito. Meron tayong setup dito na 2x2, merong 1x1 and pure 2x2, ayan mga tropa. At ang ginagamit ko talaga dito or yung talagang pinakamagandang gamitin, etong ID combo. Eto yan yung nilalaman niyan mga tropa. Meron siyang 4 na 2x2 at meron siyang 12 pieces naman na 1x1. Pwede nyo tong ibenta ng halagang 50 pesos or kung medyo meron kayong business permit, pwede nyo tong isabay sa presyo ng 75 pesos. Hindi na kayo lugi doon or kung kaya nyong ibenta ng 75 pesos, etong pinaka-package na yan, okay na okay. Basta gumamit lang kayo ng premium satin or RC satin na mga photo paper, talagang okay na okay. At gumamit din kayo ng OPP plastic para naman sa packaging. Ilalagay ko sa description yung mga possible na materials na pwede ninyong gamitin. At again, once na makapag-avail kayo neto mga tropa, sisendan ko kayo ng link para magamit nyo. Syempre, magpupunta kayo sa Google Drive. Mas maganda na sa computer talaga kayo gagamit kasi etong template natin para lang talaga sa computer. Hindi siya pwede sa cellphone. So once na nag-avail kayo, pupunta kayo dito sa shared with me at makikita na ninyo yung ating template na 4R at A4. At syempre kailangan nyo munang i-install etong installer natin na tinatawag nga na Silhouette Studio para ma-open nyo yung pinaka-file na ganitong format. So kung hindi nyo i-install mga tropa yung application, hindi nyo
magagamit yung template natin. Pero nakalagay na nga dito sa pinaka folder, yung pinaka installer, ito ay standard edition lang yung ating application. Pero magagamit nyo na siya dyan at okay na din mga tropa. So ida-download nyo lang to mga tropa. Click nyo lang yung download once na magkaroon na kayo ng access dito sa ating cloud server, or kung gusto nyo na sa rocket.ph kayo mag-avail, nasa sa inyo. Pero mas mura kung i-message nyo ako sa ating Facebook page. Pero kung alam nyo naman gumawa ng ganitong template, no need na kayong mag-avail. Sa mga gusto lang talaga mag-avail at kung papaano gamitin yung template natin, kasi may nag-avail kanina or kahapon ata yun, hindi niya alam kung papaano gagamitin. And syempre, gusto ko kapag nag-a-avail kayo sa akin, hindi masasayang yung ina-avail nyo para talagang sulit yung pera ninyo. Ayokong may experience nyo or sasabihin nyo na sayang yung perang in-avail ninyo. Talaga namang yung mga sinishare ko dito or yung mga gusto kong ipa-avail sa inyo, talagang kikita talaga kayo dito mga tropa. Kasi give and take lang tayo dito sa channel natin. At kahit papano, hindi ko naman kayo ini-exploit kasi meron tayong pagpipilian at itinuro ko rin sa inyo kung papaano gamitin or gumawa ng ganitong template. At antayin lang natin matapos yung pinaka-template natin na ma-download, and kailangan nyo siyang i-extract. Kung wala kayong WinRAR or hindi nyo ma-extract, i-download nyo muna to. Punta lang kayo sa Google, i-type ninyo yung WinRAR and makikita na ninyo dito yung download. Click nyo lang yung pinaka-latest version dito tapos i-install ninyo, na which is etong 7.11. Click nyo lang to mga tropa and download nyo tapos install nyo. I-double click nyo lang yung pinaka-installer para magtuloy-tuloy yung pag-install nya, para ma-open nyo na yung ida-download ninyo na template. Eto mga tropa, no, eto na yung pinaka template natin. So 300 MB lang siya kasi medyo mataas siya kasi kasama na yung pinaka installer. So once na matapos na yung pagda-download nito, eto na nga yung kinakailangan natin siyang i-extract sa pamamagitan ng paggamit ng WinRAR. So antayin lang natin siya ma-full para maipakita ko sa inyo. Hindi ko na sana gagawan ng pinaka-content to, pero syempre hindi ko naman kayo masisisi dahil hindi naman lahat ng into printing business medyo techy. Sabihin na natin yung iba wala talagang masyadong alam sa computer. Kaya naman kapag nag-avail kayo sa akin ng mga template, kahit papano gusto kong i-guide kayo. Hanggat hindi naman ako busy, gina-guide ko kayo step by step talagang para hindi masayang yung pera ninyo. So once na ma-download nyo na to, i-right click nyo lang siya tapos i-click nyo lang yung extract to para ma-open nyo yung pinaka-file natin. And kung wala pa kayong Silhouette Studio, i-double click nyo muna tong installer natin para magkaroon kayo ng ganitong pinaka-application. So once na meron na kayong ganitong application, pwede nyo nang i-double click yung pinaka template natin. So halimbawa A4 yung gusto nyong i-avail or A4 yung gusto nyong gamitin para medyo mas makamura kayo at mas malaki talaga yung kikitain ninyo dito sa pagpiprint natin. Click nyo lang dito yung ID combo. Double click nyo lang yan, mag-open na yung pinaka file na yan dun sa ating Silhouette Studio at eto na yan mga tropa. So wala na kayong ibang gagawin dito kundi i-drag and drop nyo na lang yung pinaka photo na gagamitin ninyo or yung photo ng inyong mga customer. So halimbawa eto na yung pinaka photo ng customer ninyo. So idadrag nyo lang siya, pipindutin nyo lang yung left click, tapos ipupunta nyo siya dito sa ating Silhouette Studio. Itatapat nyo lang siya sa pinakataas tapos andyan na siya mga tropa. So ganyan lang kadali gamitin yung ating template na 1x1, 2x2 at magagamit nyo to sa mga passport size. Meron din tayong passport size dito, i-double click nyo lang, hanapin nyo lang yung passport A4 and eto, antayin lang natin siya mag-open. Eto yung sa passport mga tropa. So ang gagawin nyo dyan, idadrag nyo ulit mga tropa yung pinaka photo ng inyong customer. Ayan, di ba? Wala na kayong ibang gagawin kundi i-print ninyo etong nasa screen ninyo at i-cut. Kung wala kayong pinaka die cutter, gumamit kayo ng gunting or manual cutter, nasa sa inyo. And sa mga gusto naman papalitan yung mga background, gagamit na kayo dyan mga tropa ng Canva. Dito napapasok yung paggamit ng Canva Pro. So halimbawa, meron kayong Canva Pro, gumawa lang kayo dito ng customized size 1:50
by 1 to 50, tapos create design, magkakaroon kayo ng ganito. Kailangan pantay palagi. Kung ano yung sukat ng lapad, ganun din dapat yung sukat ng height niya. So, idadrag natin, halimbawa, eto ulit yung photo ng customer natin, idrag nyo lang dito sa Canva. Gusto nyo na ang pinaka-background niya ay gagawin nyo siyang dilaw. Eto mga tropa, magagamit nyo lang to, yung background remover kung kayo ay naka-Canva Pro. And again, nag-offer din tayo ng Canva Pro. Message nyo lang ako sa Facebook page natin. So, ayan, nawala na yung pinaka-background niya. Ang gagawin natin dito, stretch nyo lang siya para ma-accommodate yung iba pang spaces para maganda siyang tignan. And i-click nyo yung pinaka-background niya mga tropa. Ayan o, click nyo yung pinaka-background and pumili na kayo ng pinaka-background na gagamitin ninyo. So halimbawa, kulay dilaw yung gusto ninyo. So ayan, meron na tayong kulay dilaw and ang gagawin nyo dito, click nyo lang yung share tapos download. At wala na kayong ibang gagawin kundi i-download yan mga tropa. Once na okay na yung pagka-loading niya, mapupunta na siya dito sa ating dinownload. Eto na yung file natin. Idadrag nyo lang ulit siya dun sa pinaka-template natin and ayan na. So halimbawa passport. So halimbawa gusto ko dito naman sa 1x1, 2x2. Ganun lang ulit. Idadrag nyo lang siya ulit. Ayan na mga tropa ko. Diba? Wala na kayong ibang gagawin dyan, ipiprint nyo na lang. Kung gumagamit kayo kagaya ko ng Epson 5290 using original ink, wala na kayong ibang gagawin kundi i-print. Halimbawa 5290, ang gagawin nyo, select nyo lang yung A4 size and dito sa paper type, lagi nyo siyang gagawin na Epson matte and standard. Pwede nyo na siyang i-print. And syempre kung gumagamit naman kayo ng pigment ink and isi-set up nyo rin siya ng ganon, Epson matte, and kung gusto nyo yung quality gawin yung high kasi minsan kapag pigment ink medyo maputla. So gawin nyo siyang high or kung gusto nyo standard lang pwede rin naman. Tapos dito nyo na siya aayusin sa color correction kung anong color correction yung ginagamit nyo. Ako mga tropa, ganito yung ginagawa kong color correction. Adobe RGB 2.2 gamma and -5 or -10 yung brightness, and dito sa slide bar dinadagdagan ko lang ng 5 yung magenta at okay na yon. Ipiprint na natin sa pigment ink. So i-skip na natin yung pagprint. Alam nyo naman na siguro magprint, and once na maprint ninyo, meron kayong bibilihin or kung wala kayo, pwede kayong gumamit ng guntingin nyo na lang or nasa sa inyo kung meron kayong manual cutter kagaya ng nakikita nyo dyan sa screen, and pwede nyo nang gamitan netong die cutter. Nandyan naman sa screen natin, nakikita nyo naman kung paano kadali gamitin yung mga ganyan. So, ganun lang yung gagawin niyo once na makapag-avail kayo netong template at kung paano gamitin yung template natin. Napakadali lang. And message na lang kayo. Dito na natin tapusin yung vlogs natin. Gusto ko lang talagang ipakita kung paano gumawa ng Rush ID. Napakadali lang talaga. Yung mga photos na ikukunin nyo sa customer ninyo, pwede nyo siyang ipasend sa Facebook or sa email ninyo kasi may mga customer ngayon or may mga tao ngayon talaga na napakahiyain, ayaw nila magpa-picture, kaya hayaan nyo na sila na lang yung mag-send. And dahil sa ginagawa natin na ganoon, mas dadami yung magpapaprint sa inyo kasi sabihin na natin yung iba talaga mahiyain sa mga generation ngayon, no? May pagka-introvert, diba? So ayun, napakagandang strategy nun, yung hindi na kayo yung magpipicture, hayaan nyo na sila yung magpicture and isasend na lang sa inyo yung pinaka-photos, diba? And kung tapos na i-chat na ninyo yung customer ninyo na pwede nyo nang ipakuha sa kanya, and make sure mga tropa, no, na kung kakilala nyo naman, pwedeng gawin nyo na agad, diba? And kung syempre na hindi nyo siya kakilala, make sure na merong down payment bago ninyo simulan yung Rush ID, or at least bayad na bago nyo siya simulan yung gagawin ninyo. So ayun na lang, lahat ng mga materials, photo paper, die cutter, manual cutter, gunting, and yung packaging na OPP plastic, nasa description lahat para hindi na kayo maligaw-ligaw pa kung saan kayo bibili. Dito na natin tapusin. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.